Bago tayo magsimula, kailangan ko munang magbigay ng babala. Ang kwentong ito ay isa sa mga pinaka-disturbing na kaso na nakita ko. Hindi ko sinasabi yun ng basta-basta. Marami na akong nabasang kasong sobrang bigat. Pero ito yung klase ng kwento na hindi mo basta-basta makakalimutan. Tatatak talaga sa'yo. Kaya kung sensitive ka sa graphic na detalye, baka magandang stop ka muna dito. Dito ka pa? You're still here? Okay, simulan natin. November 15, 1986, Davao Oriental. Sa isang liblib na lugar sa munisipyo ng Tarragona, yung klase ng probinsya na halos lahat magkakakilala, kung saan malapit ang bundok sa mga bahay at kung may mangyaring masama, madalas malayo ang panggagalingan ng tulong. Bandang hapon, may ambon, may mahinang ulan. Dalawang magkapatid ang naglalakad pa uwi galing bukid. Ang kuya si Victoriano, ang bunso si Billy, 23 years old. Masayahin, puno ng buhay. Si Billy ay may pulang t-shirt na nakabalot sa ulo para hindi siya mabasa ng ulan. Simpleng bagay, yung tipong hindi mo na iniisip, yung tipong sobrang mundane, makakalimutan mo na siya kinabukasan. Pero si Billy, hindi na niya maabutan ng kinabukasan. Bandang 2:30 ng hapon, biglang hinarang ang magkapatid sa daan. May 4 na tao naghihintay. Si Valero, ang asawa niyang si Ernita, ang anak nilang si Israel na kilala rin bilang Boy, at isang babae na si Eileen. May hawak na rifle si Valero, carbine. Si Israel naman may Garand, isang rifle at isang hunting knife. May bolo si Ernita sa bewang. Armado sila, handa sila, at galit sila. Yung dahilan, yung pulang tela sa ulo ni Billy. Noong 1980s, sa mga rural na bahagi ng Pilipinas, matindi ang takot sa mga rebelde. At minsan, ang pulang damit lang ay sapat na para mapagbintangan kang rebelde. Tinawag nila si Billy na pulahan. Rebelde, kaaway. Hindi mahalaga na t-shirt lang iyon na ginamit pantakip sa ulan. Hindi mahalaga na isang 23 years old na magsasaka lang siya. Sa isip ni Valero, nakapagpasya na siya. Mula noon, nagsimula ang ilang oras ng malupit na pagpapahirap kina Billy at Victoriano. Pinilit ang magkapatid na pumunta sa bahay ng isang lalaking pangalan ay Dionisio. Doon hinampas ni Valero si Billy sa noo gamit ang hawakan ng barel. Sinuntok naman siya ni Israel sa dibdib. Ito ay torture, parusa, parahan, sinadya, malupit. Pagkatapos pinalakad uli sila. Ngayon naman papunta sa bahay ng kapatid nilang si Alfredo. Doon pinapila nila si Victoriano, Billy, Alfredo at dalawang lalaki na roon, si Pilo at Roger. Pinakanta sila ng lupang hinirang. Pagdating sa linya na ang mamatay ng dahil sa'yo, tumingin si Valero at Israel sa mga lalaki na kapila at sinabi nila, mamamatay kayo. Pagkatapos noon parang walang nangyari. Nagutos sila na kumuha ng pagkain, humingi ng tuba, manok at kanin mula sa mga kamag-anak ng mga tao doon. Pinilit nilang uminom si Alfredo, Roger at Pilo kasama nila. Nag-inuman sila. 2 oras. 2 oras na alam ni Billy kung ano yung sinabi sa kanya. At habang naghihintay siya, ang mga lalaking nagbanta sa kanya ay tumatawa at umiinom. Bandang gabi, naglakad ang grupo. Ngayon si Victoriano at Billy na lang ang sinama. Pinabuhat sa kanila yung takore, yung kanin at ang manok. Naglakad sila ng 1.5 kilometro papunta sa bahay ni Don Ramon.
kaibigan ni Valero, kumpare niya. Dumating siya bandang alas 6:30 ng gabi. Wala pa si Don Ramon, kaya ang dalawang magkapatid na bihag, pinagluto ng kanin, pinagprito ng manok. Dumating si Don Ramon bandang alas 7. Kumain siya kasama ang pamilya niya, hiwalay sa grupo. Bandang alas 10 ng gabi, humarap si Israel kay Billy. Sinabi niya, hindi ka na makakauwi. Tinanong ni Billy kung bakit. Sumagot si Israel, dahil sa pulang tela sa ulo mo. Nakiusap si Don Ramon, huwag daw gawin yun sa bahay niya, hindi sa harap ng mga anak niya. Pero sinabi ni Israel, papatayin ko siya. Sa desperasyon, sinabi ni Victoriano sa kapatid niya, lumuhod ka. Pag makaawa ka, ipakita mong wala kang laban. Si Billy, 23 years old, lumuhod, nagmakaawa, pero desidido na si Israel. Dinala ni Israel si Billy sa labas, sa bakuran. Sa loob ng bahay, tinutukan ni Valero si Victoriano ng barel para hindi siya gumalaw. Sa labas, tinulak ni Israel si Billy at pinaril siya sa likod ng ulo. Patay si Billy bago pa siya bumaksak sa lupa. Pero hindi pa natapos doon ang nangyari. Doon pa lang nagsimula yung nakakatakot na bahagi ng kwento. Bumalik si Israel sa bahay. Kinuha niya yung bolo ng nanay niya. Pinababa niya si Victoriano. Pinilit niyang lumabas ang buong pamilya ni Don Ramon, pati ang mga bata. At doon sa harap nilang lahat, sinimulan niyang putol-putulin ang katawan ni Billy. Pinutol ang mga braso, pinutol ang mga paa, tinanggal ang ulo, tinaas sa langit, at sumigaw ng salitang, "Tagan lang, o Diyos." Pinuksan ang tiyan, tinanggal ang bituka, lumapit kay Victoriano, at sinabit sa leeg niya. Sinabi niya, ito ang kwintas mo, bituka ng kapatid mo. Tinanggal ang atay, tinanggal ang baga at sinabi, gagawin natin pulutan ito. Habang ginagawa niyang lahat iyon, kumakanta siya. Isang kanta tungkol sa isang lalaking walang kinakatakutan. At si Valero nakatayo lang. Nanonood. Hindi pumigil, hindi nagsalita. Isang ama na pinapanood ang ginagawa ng anak niya. Pagkatapos sumarap si Israel kay Victoriano, sinabi niya, ikaw naman ang susunod. Sumugod siya. Pero dahil lasing siya, nawalan siya ng balanse. Nakaiwas si Victoriano, tumakbo siya. Tinawag niya iyon na kalaunan na suicide run. Bumaril si Israel, hindi siya tinamaan. Tumakbo si Victoriano sa dilim, sa bundok, sa gubat hanggang makarating siya sa bahay ng nanay nilang bandang alas 2 ng umaga. Puno siya ng dugo ng kapatid niya. Halos hindi makapagsalita. Sinabi niya ang nangyari at sinabi niya papunta mga kamag-anak ni Israel. Kaya tumakas ang pamilya at nagtago hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, pumunta sila sa pulis. Bumalik ang mga otoridad sa bakuran ni Don Ramon. Tinipon nila ang mga bahagi ng katawan ni Billy at inilagay sa sako. Si Valero ay nahuli at nalitis. Si Israel ay tumakas hanggang ngayon. Hindi na rin siya nahuli. Sa paglilitis, sinabi ni Valero na wala siya roon, na matagal na siyang nagtatago sa bundok dahil sa ibang alitan. Hindi naniwala ang korte. May dalawang saksi, si Victoriano at si Don Ramon. Sarili niyang kumpare. Hinatulan siya ng murder at sinintensya ng reklusyon perpetua. Nang umabot ang kaso sa Supreme Court, pinagtibay ng hukuman ng hatol. Ayon sa desisyon, may treachery dahil binaril si Billy mula sa likod. At may dagdag pang aggravating circumstances of outraging the courts. May nagsabi na kahit ang parusang iyon parang kulang pa sa bigat ng ginawa nila. Mahirap intindihin kung ano ang nagtutulak sa isang tao para gumawa ng ganito. Ideolohiya ba? Takot? Galit? Alak? O may mas masahol pa na dahilan? May mas madaling pa bang dahilan? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, si Billy, 23 years old, pauwi lang siya galing bukid. Naglagay siya ng t-shirt sa ulo dahil umuulan. Sa araw na yon, sapat na yon para kitilin ang kanyang buhay.